Masayang-masaya si Chito nang makuha niya ang bag. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay napalitan ng pagkadismaya. Nang binuksan nito ang bag ay hindi pala pera ang laman kundi mga papel lamang. Galit na galit si Chito. Nakita naman nito sa TV ang balita sa pag-aresto kay Sarah ng mga pulis. Nakita si Sarah na kasama ang partner niyang si Chito Sumulong na kumuha ng peking 5 milyong ransom kapalit ni Grace. Base sa initial statement ni Mrs. Banaag, hindi niya alam ang ginawa ng kinakasama at biktima rin siya nito. Samantala, itinakas ni Miranda sina Ana. Ngunit hindi inaasahan ng mga ito ang checkpoint sa daan. Pinagtago ni Miranda sina Ana. May pinaghahanap po kasi kaming si Ana Sarmiento. Di ba kayo nagbabalita sa kanya? Oho. Kaya nga ho, high producer ko po siya. May importante lang po sana kami pupuntahan. Sana po palusutin niyo na kami. Sige po, ma'am. Salamat. Salamat ho. Nakalusot sina Miranda sa checkpoint. Samantala, patuloy ang paghahanap ni Jessica sa kanyang mommy. Nagtanong ito kay Carmen. Sinabi naman ni Carmen na pabalik na ng Manila ang kanyang mommy dahil kailangan niya ito. Ngunit nagtataka si Jessica kung bakit na andoon pa rin ang mga gamit ng kanyang mommy. Samantala, dinala ni Miranda sina Ana sa kanyang rest house sa Rizal. Bakit niyo ito ginagawa? Bakit niyo kami tinutulungan? Kahit na alam niyong kininap ko to si Grace. Para mapatawad mo ako. Gusto ko sabihin na hindi akong gumawa noon, pero kasalanan ko pa rin. Sa bahay ni na Helena ay nag-aalala ang mga ito dahil hindi nila makontak si Ana. Hindi naman inaasahan ni na Helena ang pagpunta ng kanyang mga kapitbahay. Nagtatanong ang mga ito kung mag-o-operate pa rin sila. Sumagot si Helena na may permit naman sila para mag-operate. Dagdag pa ng mga kapitbahay nito na sinisira ang imahe ng kanilang lugar dahil sa anak nitong si Ana na isang kriminal. Habang nakikipagtalo si na Helena ay biglang dumating si Sarah. Wala akong ilalabas dahil wala si Ana dito! Siyempre wala talaga. Tinago mo Kaganyang-ganyan ka pa sa akin. Ilabas mo na yung anak mo! Wala ka po! Sa pagpasok ni na Ana sa loob ng bahay ni Miranda ay napahanga ang mga ito sa ganda. Ngunit biglang may tumawag kay Miranda. Inaakala naman ni Ana na may gagawin masama sa kanila. Lumabas ng bahay si Ana at Grace upang tumakas. Nang aksidenteng nadapa si Ana, ay sinangga ni Miranda ang mga kahoy na babagsak sana kay Ana. Nakita ni Ana ang duguang kamay ni Miranda. Hindi niya inaakala na gagawin niyon ni Miranda. Sa paglabas naman ni Julius ay nakausap nito si Helena sa phone. Sinabi ni Julius na mas mabuting walang alam sina Helena kung nasaan sina Ana upang hindi sila madamay sa gulo. Tinulungan naman ni Grace na gamutin ang sugat ni Miranda. Ang galing mo naman. Sanay na po ako. Ako po nagagamot sa sarili ko kapag may sugat po ako. Bakit? Madalas ka bang nasusugatan? Kapag sinasaktan po ko ni Tita Chito at si Mama. Pero ngayon, hindi na po ko nasasaktan kasi kasama ko na si Mama. Hindi ka ba natakot nung kinidnap ka niya? Napatawa si Grace sa sinabi ni Miranda. Sinabi nito na hindi siya kinidnap kundi siya ang kumidnap kay Mama Ana. Na dapat sanay aalis na si Mama Ana papuntang abroad, ngunit sinamahan siyang pumunta sa Quezon upang hanapin ang kamag-anak ng kanyang tatay. Napapaluha si Miranda sa kwento ni Grace. Nagtanong si Grace kung kidnap ba ang ginawa ni Mama Ana. Nagpaliwanag si Miranda na sa batas ay dapat ibinalik si Grace. Paulit-ulit na sinasabi ni Grace Ana ayaw na niyang bumalik sa kanila. Samantala, nagkita sa daan si Sarah at Chito. Di ba meron ka nakuha mula dun sa ransom ni Miss Miranda? Wala akong nakuha. Wala akong nakuha ni Singkong Duling. Niloko ko ng babaeng yun. Puro papel yung laman. Ba't di mo kasi chinek? Paano ko i-check? Ha? Habang tumatakbo ko, binubuksan ko, tatanga-tanga ka eh. Ang sabihin mo, kasalanan mo kasi to. Kung ano-ano mga naiisip mo, kaya ako'y napapahamak. Iniisip na nga ng mga pulis tayo kumuha dun sa bata. Hindi na si Ana. Lakas mo pa, para marinig ka. Tatanga-tanga ka eh. Nagtanong si Chito kung nasaan si Ana.
Sumagot si Sarah na nakatakas na. Dagdag pa ni Chito na kailangan mahanap nila si Grace upang ito ang magdiin kay Ana at malinis ang kanilang pangalan. Samantala, nilagyan ni Miranda ang bandage ang paa ni Ana. Sinabi ni Julius na ang tigas ng ulo ni Ana ang magpapahamak dito. Napansin ni Miranda ang sobrang pag-aalala ni Julius kay Ana. Nagpaliwanag si Ana na kaya gusto nilang umalis ay baka may gawin sa kanilang masama. Dahil narinig niya na may kausap si Miranda sa phone na pinababantayan sila nito. Sumagot si Miranda na katiwala niya iyon doon. Naintindihan ko. Mahirap magtiwala. Hindi mo ako kilala. Hindi lang kasi ako masisisi. Minsan kung sino pa yung mga mahal sa buhay, yung pa yung sisira na tiwala ninyo. Sa pag-uusap ni Miranda at Ana ay biglang dumating si Carmen. Tuwang-tuwa si Carmen nang makita si Ana. Ipinakilala ito ni Miranda kay Ana. Sa bahay ni Helena ay umiiyak si Charlie at Erin. Sinabi ni Charlie na nag-aalala na sila sa kaligtasan nila doon. Na pati ang negosyo nila ay apektado dahil wala nang gustong magpabook sa kanila. Galit na sinabi ni Princess na kasalanan lahat iyon ni Ana. Bakit ba sinisisi pa siya? Andito pa ba? Nakikita niyo pa ba siya dito? Wala na, di ba? Pero tita, ano nang gagawin natin? Paano na tayo ngayon? May kaibigan akong may-ari ng mga apartment sa Maynila. Doon na lang muna tayo. Samantala, habang nagluluto si Miranda, ay napansin ni Carmen ang pagiging masayahin ng kanyang kaibigan. Sinabi ni Miranda na masaya siya dahil kasama na niya ang kanyang anak. Dagdag pa ni Carmen na hindi pa alam ni Ana na kailan sasabihin ni Miranda. Nagtanong si Carmen na kung paano si Jessica, na kung matatanggap nito si Ana, na may nakaraan si Julius at Ana. Natigilan si Miranda sa sinabi ni Carmen. Sa pag-iisa ni Julius sa labas, ay kinausap ito ni Miranda. Nagtanong ito na kung balak balikan ni Julius si Ana. Sumagot si Julius na mas mabuting huwag pang himasukan ng mga personal nilang buhay. I was too emotional when I fired you. But I need you, Julius. Tulungan mo akong baguhin ang opinyon ng tao tungkol kay Ana. Tulungan mo akong ilabas ang katotohanan. Pareho tayo ng gusto, di ba? Patunayan natin na sina Sarah at Chitong may kasalanan sa lahat ng nangyari kay Grace. Samantala, sa inn ay nagpunta si Vincent at tinatanong nito si Erin. Sinabi naman ni Matty na nagpunta na sa Maynila. Biglang dumating si Sarah at galit na sinabi nito na tumakas na ang pamilya ni Ana. Ngunit habang nagtatanong si Sarah, ay napanood nito sa TV ang balita ni Miranda. Naging questionable ang koneksyon ni Sarah Banaag kay Chito Sumulong na nakumpirmang may pakana ng kidnap for ransom kay Grace. Kaya naman may paghihinala ng marami sa pagkatao ni Sarah Banaag. Biktima nga ba siya? O siya mismong may kagagawan sa nangyari sa sariling anak? Sa pagbalik ni Miranda sa Maynila ay tuwang-tuwa si Jessica. Nagtanong si Jessica kung bakit pinabalik ng kanyang mommy sa trabaho si Julius na tinutulungan nito si Ana. Sumagot si Miranda na si Sarah na ang suspect sa kaso ni Grace. I know what I saw, Mommy. It wasn't just about the notebook. Iba yung kinikilos nila. Alam ko tinatago nila yung bata. Sana talaga mahuli na yung Ana na yun. Sinira niya kami ni Julius. Habang nagsasalita si Jessica, ay biglang sumakit ang tiyan ni Miranda. Nag-alala naman si Jessica. Kahit matindi na ang sakit, ay sinabi ni Miranda kay Jessica na okay lang siya. Sa pagdating naman sa Maynila ni Helena, ay napanood ng mga ito sa TV ang balita ni Miranda. Nagtataka si Princess kung bakit nagiba ang balita ni Miss Miranda. Ano nangyayari? Bakit pinapalabas ni Miranda Valdez na masama si Sarah? Eh, di ba magkakampi yun? Eh, masama naman talaga siya eh. Sabi ni Ate Ana, sinasaktan daw dun si Grace. Kaya niya kinuha. Eh, baka natauhan lang si Miss Miranda. Charlie, pwede ba patayin mo na yan? Nakaka-istorbo, marami pa tayong gagawin. Nagpaalam naman si Princess sa kanyang nanay na kailangan na niyang maghanap ng trabaho habang sarado pa ang inn. Nagsabi naman si Charlie na mag-o-online selling siya. Dagdag pa ni Erin na tutulong siya. Natuwa si Helena sa mga gustong gawin ng kanyang mga anak. Sinabi nito na pinalalakas ang kanyang loob.
Samantala, nagpa-check up sa doktor si Miranda. Well, based on the colonoscopy and other tests na ginawa sa'yo, you have colon cancer. How serious is it? Stage 4. Hindi pwede, Doc. Marami pa akong kailangan gawin. Hindi pa ako nakakabawi sa anak ko. Hindi ako pwedeng mamatay. Sa pagbalik ni Miranda sa kanilang opisina, ay nag-iintay na doon si Carmen. Masayang ibinalita nito na opisyal na ang Achievement Award ni Miranda. Nadinig ang kanyang mga panalangin. Time. I need time. Hindi pa kami nagkakaayos ni Ana. Hindi pa niya alam ang totoo. Abangan pa natin guys ang part 2 ng episode na ito.